Sa panahon natin ngayon, marami ng peke. Hindi orihinal at minsan pati sa relasyon, sa pagkatao, marami na ring namemeke at napepeke. Kailangan nating bumalik sa orihinal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pag-alis doon ni Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuturuan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa, at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya'y nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way. Word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay original. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na magkakalimutan mag-like, follow at subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama po tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay dinadala tayo ng ating ebanghelyo sa isang napakahalagang usapin at yan din ang issue ngayon sa ating bansa dahil ito ay pinipilit ng ating mga mambabatas na aprobahan sa ating bansa sa Pilipinas. Dahil ilan na lamang tayo sa mga bansa na walang batas na ito. Ano po yun? Yung divorce law, divorce bill. For sure, gagawa ng paraan ng mga mambabatas natin para aprobahan yan. Pero aprobahan man yan ng ating gobyerno, ng ating mga mambabatas, sa mata ng Diyos, hindi pa rin katanggap-tanggap ang batas na ito. Sa mata ng Diyos, walang diborsyo. Dahil God is a God of unity. At hindi ito ang plano ng Diyos sa pag-aasawa na mauwi sa hiwalayan. Kaya nga dito sa ating gospel, ito rin yung concern. Yung mga tao, sinubukan si Jesus at tinanong tungkol sa usaping ito. Ano ang masasabi ni Jesus? Pero alam naman ni Jesus ang laman ng isip at puso ng mga tao, kaya ibinabalik ni Jesus sa kanila. Ano ba sinasabi ni Moises tungkol dyan? Kasi humahanap sila ng paninira sa ating Panginoon. Gustong bitagin sa salita, no, ng ating Panginoon. Kaya ibinalik ni Jesus sa kanila yung tanong. Ano ba sabi ni Moises dyan? At sabi nila, pinayagan ni Moises yung divorce as long as mag-i-issue yung lalaki ng kasulatan ng paghihiwalay. Yung letter of divorce or divorce certificate, parang ganon. Imagine, napaka-unfair ng culture dahil lalaki lang ang pwedeng mag-file ng divorce at mag-issue ng divorce letter or certificate. Yung mga kababaihan nun, walang karapatang mag-file ng divorce. Walang karapatang makipaghiwalay. Pero yung lalaki,
sa kahit anong kadahilanan. Kung hindi ka marunong magluto, kung babae, hindi marunong magluto, hindi marunong mag-alaga ng asawa, hindi marunong maglaba, pwedeng hiwalayan ng lalaki. Sa kahit anong kadahilanan. That's how unfair, no, itong kultura ng mga Hudyo, even during the time of Jesus. Sabi ng Panginoon, kaya pinayagan yun ni Moises ay dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. And I think kung maipasa man yung divorce law, ayan ay dahil pa rin sa katigasan ng ulo ng tao. Because of the hardness of our hearts. Paninigas ng puso. Matigas ang ulo natin. Bagamat hindi ito yung original plan of God. Kaya nga sa mata ng Diyos, there will no divorce. At kahit kailan, sa simbahan, ay hindi tatanggapin ang divorce law o divorce bill. Dahil naniniwala tayo, lalong-lalo na sa sakramento ng kasal, walang makapaghihiwalay, no, sa sakramentong ito. Hindi batas ng tao, hindi na kung sino-sino, tanging kamatayan ang makapaghihiwalay sa mag-asawang kinasal. Ito yung isang napakalaking usapin na merong malalim na kaugnayan sa kung sino ang Diyos. Kaya nga napakahalaga that we go back to the original. Sabi ng Panginoon dito, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya pinayagan ni Moises. Pero sa pasimula pa, hindi naman ganyan. So dinala ni Jesus from the very beginning, the original plan of God. Ang Panginoon, ang Diyos, ay merong original na plano. Bakit nag-aasawa? Hindi para later on maghiwalay. No? Kaya sinasabi sa Book of Genesis, no, yung lalaki iwan ng kanyang mga magulang, sila magsasama ng kanyang asawa at sila magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. At sabi doon, kaya ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Mas mataas ang batas ng Diyos kaysa sa batas ng tao. At hindi dapat ipawalang bisa ng batas ng tao ang batas ng Diyos. Ginagawa nating Diyos ang tao kung magkagayon na mas mataas ang batas ng tao kaysa batas ng Diyos, which is unacceptable. Kaya nga mga kapatid, no, napakahalaga that we go back to the original. Hindi doon sa peke. Hindi sa pandaraya. Kasi yung peke ay pandaraya. No? At kapag dahil sa katigasan ng ating ulo, kung ano yung peke, yun na yung ating ituturing na original. Pero ang totoo, peke yun. Ito'y bunga ng pandaraya. At minsan, ganun din sa ating relasyon. Dinadaya natin, pinepeke natin. Kahit sa mga batas, dinadaya natin, pinepeke natin. Bakit? Kasi tayo mismo yung ating pagkatao, dinadaya natin at pinepeke natin. Sabi nga ni Blessed Carlo Acutis na malapit na maging santo, we were born original. Pero marami sa atin namamatay peke. We have to go back. Ito rin yung tanong ng mga Israelita nung sila ay nasa exile, nung sila ay nasa malayong lugar, wala sa Israel. At ang tanong nila, bakit nangyayari sa atin ito? Kaya they reflected, nagnilay sila, at kaya doon na isulat yung aklat ng Genesis. Pinilit nilang ungkatin, abutin, kung ano nga ba ang original na nangyari, anong original na plano yung nasa isip at puso ng Diyos. That's why we have the Book of Genesis. It's a theological reflection. Paano ba nag-umpisa lahat? Ano ba ang gusto ng Diyos? Ano ba ang plano ng Diyos? Kaya nga, kahit yung mismong pagkatao natin, we have to go back to the original. Ano ba yung original na pagkatao natin? We are created in the image and likeness of God. Sino ang Diyos? God is love. In love, there is always unity. Therefore, we are loved and we are meant to love as well. Kaya nga, sa nagmamahal, may pagkakaisa. And that is also the original plan of God for marriage. Yung pagmamahal, pag-ibig. Kaya napakahalaga sa umpisa pa lang ng relasyon. Napakahalaga na nandoon na yung pagmamahal. At yung pagmamahal na yan lasts for a lifetime. Kaya nga ang pinagsama ng Diyos, ang pinagsama ng pag-ibig, hindi dapat paghiwalayin ng tao. Dahil banal, sagrado, yan ay katangian ng Diyos. Kasi pag paulit-ulit nating gagamitin ang batas ng tao to destroy the law of God, walang mangyayari sa ating maganda.
masisira ang mundo, masisira ang ating kultura, masisira ang ating buhay. Kaya nga mga kapatid, sana maunawaan natin yung intensyon ng simbahan. Bakit ito yung paninindigan? No? Oo, maraming mga relasyon na hindi umuubra. Pero meron naman tinatawag na annulment. Ano ba yung annulment? Yung maihanap natin yung dahilan na from the very beginning, walang love. Pinagsama, pinili, tinakot, may panloloko, pandaraya, walang love. Kung ganun, kaya hindi umubra ang kasal, pwede namang i-annul. And there is annulment in the church. Ang problema, yung divorce, ipapawalang bisa yung batas ng Diyos na from the very beginning there was love. From the very beginning, valid yung kasal. From the very beginning, legal yung pagsasama. And then suddenly, dahil hindi na nagkaroon ng pagbabago sa ugali o kung ano man sitwasyon, ipapawalang bisa ng batas ng tao. That is unacceptable. Because sometimes of promiscuity, mga kapatid, hindi ito ang solusyon. At napakahalaga that we always adhere to the law of God. Pagdasal natin, no, na sana yung kabanalan ng pag-aasawa, yung kabanalan ng relasyon, ay ibalik natin sa original plan of God. Huwag nating pikein, huwag nating lokohin at dayain ang ating mga sarili. Balik tayo sa plano ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kaming maging orihinal. Ilayo mo po kami sa pandaraya at panluloko ng aming sarili, ng aming kapwa, ng aming buhay. Nawa kami maging tapat sa iyong mga pangako, tapat sa iyong plano. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.